water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. So, ngayon po, ang ating pong magiging pag-aaral, kasi po ang John chapter 4, medyo mahabang chapter po ito. So, anyway, madadaanan naman po natin ito sa ating pag-aaral. Gusto ko na lamang po na i-lead po kayo doon sa masasabi po natin, mga kapatid, na po pwede po nating makita dito po sa chapter na ito. Kaya nga ang itinitle ko po, Messages we can explore in John chapter 4. Messages we can explore in John chapter 4. Marami tayong makikitang mga mensahe na po pwede po na maging challenge po sa atin dito po sa chapter 4 po ng Book of John or Gospel according to John. So kaya simulan na po natin ang ating pong magiging pag-aaral. Nung nakaraan po, kung natatandaan nyo po, ginamit natin yung John 4:4 and he must needs go through Samaria. Kaya nung pong tinatalakay po natin yan, gusto ko pong makita nyo po yung iba't ibang masasabi po nating mensahe na po pwede po na ating pong matutunan dito po sa kabuuan ng chapter na ito. Kaya mga kapatid, ating pong buksan ang ating mga Bible sa John chapter 4 at nais ko na pong ibigay ang mga messages na mahuhukay po natin, na matutuklasan po natin, na makikita po natin dito po sa John chapter 4. So ang pinaka-highlight po nito, alam natin na ito po yung naging conversation ng ating Panginoong Jesus at ng Samaritan woman na naging katakataka po maging sa kanyang mga disipulo sapagkat maliwanag po na bilang mga Hudyo, wala po silang dealing sa mga non-Jews, particularly sa mga Samaritans. Ano po? Pero ang nakita nila dito po sa chapter na ito na si Jesus Christ ay nakikipag-usap sa babaeng Samaritana. So, hayaan po natin na tayo po ay bigyan ng Panginoon ng mga mensahe mula sa chapter na ito. And the first message that I would like all of you to see dito po sa John chapter 4 is the message about the water of life. The message about the water of life. Now, tingnan nyo po. Ang sabi po ng verse number 6. Now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied with his journey sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat.
Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. So, kung papansinin niyo po, even yung mismong Samaritan woman, para sa kanya po questionable. Diba? Na narito po ang Panginoong Jesus na nakikipag-usap sa kanya bilang babaeng Samaritana. But the important in this conversation is the message na po pwede natin pong makuha. Verse number 10. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself and his children and his cattle? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whoso drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So the first message that I would like to share sa bawat isa pong nakikinig ngayon is the message about the water of life. And Jesus Christ is claiming that He is the living water. Siya po ang tubig ng buhay. He is the water of life. And the message is about salvation. Because according to verse number 14, maliwanag po na binigyan po kasi ng comparison doon po sa verse number 13 at verse number 14. Kasi nga po, ang sabi ng babae, dakila ka pa ba kay Jacob na siyang gumawa ng balong ito? Di ba? So, ang makikita nyo po, yung typical na kaisipan ng isang tao po na masasabi nating nasa kanyang typical din na kaisipan. So, kaya sabi niya, dakila ka pa ba kay Jacob? Siyempre po, tayong nakakaunawa, alam natin na talagang dakila. Ang nakikipag-usap sa babaeng Samaritana, ang ating Panginoong Jesus, sapagkat siya ang tunay na dakila. Alam niyo po, yung pong balon na ginawa ni Jacob, yan po mula po doon sa kalagayan na talagang nilikha na ng Diyos ang lahat ng bagay. But the point that I would like all of you to see and understand sa kanila pong conversation, gumawa po ng comparison ang ating Panginoon in imparting this message to the woman. Ano po yung kanyang ginawang pagkukumpara? Yang iinom, dyan sa balon ni Jacob, yung iinom ng tubig na yan, pag inom niya, mauuhaw siya uli. Okay? But in verse number 14, But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So meaning to say, the message about the water of life is the message about salvation. Kaya nga sa bawat isa po na naaabot po ng ministeryong ito, sa bawat mga naka-watch party po at mga naabot ng ating pong share at naitag, gusto po naming ibalita sa inyo na kung meron pong isa sa napakahalaga o pinakamahalaga na mensahe na magandang marinig natin, magandang matutunan natin, magandang maalaman po natin, ito po ay ang mensahe ng kaligtasan at ito po ay sa pamagitan ng tubig ng buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So sino man na manampalataya sa Kanya, sino man na tumanggap sa Kanya, mga kapatid, mga minamahal, si Jesus Christ ay nakipag-usap sa babaeng Samaritana upang matugunan ang kanyang higit na pangangailangan kaysa literal water. And it is the water of life. Our Lord Jesus Christ, the only Savior, the only mediator between God and man. Siya po ang tagapagligtas, siya po ang kailangan ng lahat ng tao.
Ang bibigyan po natin ng mga ayuda sa panahong ito, pag kinain po nila ang ibinigay mong ayuda, pagkatapos nito, mga ilang sandali lang, magugutom po uli iyan. Yung ooperan po natin ng tubig, mga minamahal, yung maaabot ng lahat ng ayuda na ibibigay po natin, mauubos po yan, matatapos yan. Kung merong pinakamahalaga na dapat makamtan ang tao, ito po ay walang iba kundi ang kaligtasan na inio-offer ng ating Panginoong Jesucristo. And I would like to emphasize to you tonight, that is actually the message about the water of life. Salvation, kaligtasan po. Kaya hindi po kami magsasawa na paulit-ulit na sabihin po sa bawat isa na ang pinakamahalaga na dapat tiyakin ng tao ay ang kanyang kaligtasan, because Jesus Christ came for that reason. Jesus Christ came for that purpose. He came to seek and to save that which was lost. Kaya kung hindi pa po tayo nakatitiyak ng kaligtasan, anuman pong mga bagay sa mundong ito, ito po mga kapatid ay hindi po pwedeng itapat sa napakahalagang kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, ang halaga na yan ay napag-unawa po ng Samaritan woman. Nung siya po'y nagpasya, naiwanan po ang kanyang water pot. Iniwanan po niya ang kanyang water pot, mga kapatid. Kasi na-realize niya na napakahalaga ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Nakita po niya na ang sabi po niya, bigyan mo ko ng tubig na yan. Yan po ang sabi po ng babaeng Samaritana. Verse number 15. The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Alam natin na ang tumatakbo pa rin po sa isip niya, diba, sa usaping tubig na inio-offer ng Panginoon, ay ang tubig na may himala na hindi na kailangan magpabalik-balik pa siya sa balon. But actually po, doon sa kanila pong naging conversation, maliwanag po, the message is about everlasting life. The message is about salvation. Hindi po ba, yung pong alam na alam nating talata, ang linaw-linaw po, na ang sabi po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So makikita nyo po, na doon sa message ng water of life, ang sabi po, pag ito raw po ay tinanggap ng babae, ang mangyayari po, mga minamahal, magkakaroon daw po ng masasabi nating, ang sabi po, and I shall give him a well of water springing up into everlasting life. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, hindi naman po iilang beses na naririnig nyo po ang mensahe tungkol sa kaligtasan. At ang pangunahin pong goal ng Feasting on the Divine Verses is to share the message of salvation. Kaya ito pong John chapter 4, ang isa po sa ating pong po pwedeng matuklasan at makita na mensahe po sa John chapter 4 is about the water of life. Patungkol sa tubig ng buhay. And again, this is about salvation. Ikaw po ba ay nakatitiyak na ng iyong kaligtasan? You better come to the water of life. You better come to our Lord Jesus Christ. You accept Him, you receive Him by faith as your Savior. Ang sabi ng Bible, you will have eternal life. So napakahalaga po ng buhay na walang hanggan. So, the first message is about the water of life. Okay? Napakaganda po na ito ay ating pong matutunan. Second message na gusto ko pong ibigay sa bawat isa sa atin is the message about witnessing and winning the lost. Witnessing and winning the lost. Ang mensahe po sa John chapter 4, patungkol po una sa water of life, pangalawa po sa witnessing and winning the lost. Ibig sabihin po, soul winning. Okay? One of the clear message here in John chapter 4 is soul winning. You know, nung nag-uusap sila ng Panginoon at ang babaeng ito, ang Samaritanang ito, ay nagkakaroon ng pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, maliwanag po na ang naging utos ng Panginoon sa kanya, puntahan, ang sabi po mga kapatid, balikan nyo po, verse number 16. Jesus saith unto her, Go,
call thy husband and come hither. Okay? For you to better understand. Ano po? Ang sabi ng Panginoon, okay, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito kayo. Alam nyo po, dalhin sa Kanya. Ang soul winning po, alam nyo kung ano? Ito po yung dalhin natin ang tao kay Jesus Christ. Yan po ang tunay na soul winning. Ang soul winning po, hindi yung basta nakasama natin. Ang soul winning po, hindi basta yung sumamba. Ang soul winning po, yung nadala natin talaga sila sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung salitang go sa Bible, napakaganda na ito po'y ating mabigyang pansin. Sapagkat, sabi ko nga, yung go stands for God's order. Go, G-O, God's order. Ano po ang order ng Panginoon sa babae? Puntahan mo ang iyong husband, okay? Sumagot po yung babae. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband, for thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. In that saidst thou truly. So verse number 19, the woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worship in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Bago po natin ituloy yan, sentrohan muna po natin yung second point natin. This is about witnessing and winning the lost. Nung pong ang babaeng ito ay nakaugnay ng ating Panginoon Kristo, maliwanag po ang utos ng Panginoon, puntahan mo ang iyong husband. Sabi ng babae, wala akong asawa, sapagkat ang mga kinakasama po niya ay hindi niya asawa. Sabi niya, dahil dyan, iyan ay, ang pahayag mo ay totoo. At alam niyo ang ginawa ng babae, bilang pagsunod sa Diyos, naku, dinala po ang mga Samaritano. So ito po, mga kapatid, for me, is a clear message about soul winning. Hindi po kalooban ng Diyos na kung totoong naligtas ka, sarilinin mo lang yan. Hindi po kalooban ng Diyos na matapos kanyang iligtas, itahimik mo lang yan. Ang kalooban ng Panginoon, ipatotoo mo yan. Ang kalooban ng Panginoon, dalhin mo rin ang iba. Kaya nga, inilalarawan ko nga Alam nyo po, ang mga soul winner, para tayong mga pulubi, na matapos masumpungan natin yung tubig ng buhay o tinapay ng buhay, ang gagawin po natin, aayain po natin, ituturo natin sa kapwa pulubi, 'di ba? Yung pong tinapay ng buhay. Mga kapatid, mga minamahal, para sa akin po, maliwanag na sa usapan ng soul winning, ang goal po natin, maakay, madala ang tao sa ating Panginoong Jesus. Hindi po natin po pwedeng i-claim na winning na ang na-enjoy po nila tugtugan sa church. Hindi po natin po pwedeng sabihin winning o na-win natin kung ang nagustuhan po nila programa sa church o kaya kung ano-ano pong mga activity sa church. Ang tunay na soul winning po na ilapit natin talaga sila mismo sa ating pong Panginoong Heso Kristo. At yun po ang ginawa ng babaeng Samaritana. Pinagpupuntahan po niya ang mga Samaritano. Pinatotohanan po niya. Alam niyo po, hindi naman pagkaligtas mo, alam mo na kaagad kung paano ka magwi-witness, kung paano ka mag-win ng souls. Di po ba? Pero saan mo pasisimulan? Di kung ano yung naranasan mo, kung ano yung naranasan mo, yun ang ipatotoo mo, yun ang i-share mo. Yan po ang pinakamagandang magagawa natin. Because we cannot expect na ang newly converted believer, right away makapagpapaliwanag ng malinaw at maibibigay lahat ng sagot sa tanong, hindi po natin ma-expect na ganon. Pero sa usapan po ng paglalapit ng kaluluwa, enough na sabihin mo sa kanila kung ano ang naranasan mo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung sinasabi mo na ikaw ay ligtas sapagkat inamin mo makasalanan ka, pinagsisihan mo ang kasalanan mo, tinanggap mo ang Panginoon, sa madaling sabi, ikaw ay nanampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo, then you tell them about that, mga kapatid. Ipakita mo, itong babaeng ito, ang ginawa po niya, pinatotohanan niya, very excited po siya na sinabi niya doon sa mga Samaritano na nakatagpo niya ang isang tao na nagsabi ng lahat ng bagay patungkol sa kanya. Mangyayari kayang ito ang Mesiyas. So, makikita niyo po na kahit kung tutuusin, hindi pa po ganun kapulido ang kaalaman ng babaeng ito.
Pero because of her experience, because of her encounter sa ating Panginoong Jesucristo, talagang with excitement, niyaya po niya ang mga Samaritano. At napakarami po ang sabi ng Biblia na naligtas. Sabi ng verse number 39, and many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, he told me all that I ever did. Nakita niyo po? Ang sinabi lang po ng babae kung ano po yung kanyang naranasan. Kung ano po talaga yung mismong totoong nangyari sa kanya. Na nakatagpo niya ang isang tao na nagsabi ng lahat ng bagay patungkol sa kanya. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, makikita nyo po na ito ang naging dahilan kung bakit ang sabi po ng Bible, marami po ang nanampalataya sa Panginoon. Excuse lang. Excuse. Okay, so verse number 41. And many more believed because of his own word. And said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Nakita nyo po? Kaya kung kayo po, gusto nyo po na mai-apply ang message about witnessing and winning the lost, soul winning, ang gawin nyo po, watch party. O kaya, mag-invite talaga kayo. Nakaka-message nyo po yan. Nakaka-chat nyo po yan. Sabihin nyo na meron akong pinakikinggan na talagang salita ng Diyos ang ipinapangaral. Pagka po yan, ginawa po ninyo. Katulad po ito ng Samaritan woman. Di po ba? Sa atin po kasi, hindi natin mai-apply basta. Naaalis po tayo, pupuntahan po natin sila. And in fact, limited po. Kung titingnan po natin sa context ng ating pong setup ngayon, okay? Mas marami po kayong po pwedeng maabot. Patotohanan natin sa kanila. Ano ang naging blessing nyo po dito sa Feasting on the Divine Verses? Patotohanan nyo sa kanila na ang Feasting on the Divine Verses ay hindi pag-aalok ng relihiyon. Hindi pag-aalok ng anumang sekta. Ang Feasting on the Divine Verses ay hindi pakikipagdebate kung kani-kanino. Ang Feasting on the Divine Verses ay pagbabahagi ng purong salita ng Panginoon, particularly ng mensahe ng kaligtasan. Kaya sige na, makinuod na kayo sa amin, makinig na rin kayo sapagkat itinuturo talaga ang salita ng Panginoon, ang patungkol sa tagapagligtas. Yan po ang idea ng soul winning. Kaya mapapansin nyo po, yung mga niyaya nyo, kasi natutuwa lang ako, kasi si Sister Dang, eto parang testimony po ito. Si Sister Dang, actually po, may mga kaanak po siya na kung tutuusin, gusto sana paatinin po siya doon. Nangyari lang po na hindi magkapanagpo, hindi siya makapasok doon sa kanilang Zoom. Okay? Mga kamag-anak niya na nag-iimbita sana sa kanya na may mga dinadaluhan po. So, hindi po napapangyari po yon. Hanggang sa na ito pong si Sister Joy, 'di ba? In-encourage po siya na makinig ka. So parang Samaritan woman si Sister Joy na sabi niya, pakinggan mo 'yun sa feasting. Talagang yung salita ng Diyos ipinapangaral doon. Di heto naman si Sister Dang. So dinanood po siya. Nung nanood siya, mga minamahal at nakapakinig po siya. Alam niyo po ba na talagang matindi po ang pagkilos ng Panginoon sa kanya? Kaya nga sabi ko po, kaya talaga ako particular sa kanila kasi ako po mismo ang nakapag-witness sa kanila po matapos po na sila'y i-encourage na manood. So tinawagan ko po yan. Ako, umiiyak pa po si Sister Dang. Sa sobrang pasasalamat at papuri sa Diyos. Dahil hindi siya makapaniwala na talagang pinanonood niya, tinawagan ko po siya. And you know what? September 13. Diba? 2020 ba, Sister Dang? Pakicorrect mo kung mali September 13. Doon po siya nanampalataya. Naranasan niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At mula po noon, alam niyo po ang ginawa niya, para din siyang babaeng Samaritana na naghanap din ng mga yayayain. Makinig kayo. At diyan naman po pumasok si Miho Domingo. Di po ba? Okay? Hanggang sa nakapakinig po si Sister Miho. Okay? Ganun din po. Tinrabaho po ng inyong lingkod. Kinausap po natin yan. Siya naman po, mga minamahal, April ba, Sister Miho? Diba? April naman.
Nung siya'y nagpasya na tumanggap sa Panginoon, pasensya na kayo hindi ko matatandaan saktong lahat na isa-isa po yan. In fact, mga kapatid, ito po, klarong aplikasyon po Yan ang soul winning. Wala po tayong magiging justification o kaya magiging excuse sa hindi paglalapit ng kaluluwa sa Panginoon. Kahit ganito set up po, pwede pa rin po. Isipin niyo po, si Sister Joy, inimbitahan si Sister Dang. Si Sister Dang, inimbitahan si Miho. Inimbitahan yung ilang mga kakilala at kaibigan. Kita niyo po, di nagagamit po sila. Soul winning po ang tawag doon. Huwag niyo pong isipin kailangan kayo talaga makapagpapaliwanag. Paano nga kung wala ka doon sa kalagayang kaya mo talaga nasagutin ang mga tanong, makapagpaliwanag? Ang importante lang, patotohanan mo kung ano ginawa ng Panginoon sa iyo. Ang importante lang, magkaroon ka ng willingness at eagerness na makapag-invite, makapag-akay ng kaluluwa. Di po ba? So, yun po ang mga bagay na dapat maintindihan ninyo. Kaya nga kahit nasa bahay lang kayo, ngayon po pwede kayong parang maging babaeng Samaritana na lahat ng watch party ninyo, pinatototohanan nyo na blessing ito. Di po ba? Blessing ito. Kaya nga sabi ko, napakaganda na ating pong patuloy na bigyang pansin ang ating pong gawain bilang Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon sa babae, go. Di ba? Go, tell thy husband. Okay? Yun po ang sabi niya, call thy husband. Sa atin naman po, go and preach the gospel to every creature. Diba? Go ye into all the world, ang sabi po ng Bible. So, yun po ang kalooban ng Panginoon. John 15, verse 16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bear much fruit, and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you." That is the will of God. So, ang unang message po is about the water of life. Ang pinag-uusapan po doon, mga kapatid, salvation, about the Savior. Di po ba? So, dito naman po, sa ating second message na binigyang pansin, ang pinag-uusapan naman po dito, soul winning. Ito po yung witnessing and winning the lost. Okay, so, pangatlo po, mga minamahal. By the way, yung pong pagsuporta natin sa mga missionaries, bahagi pa rin po yan ng soul winning. Dahil sa ating pong pakikipagtulungan po sa kanila, yung mga nilalapit nila sa Panginoon, nagiging bahagi tayo. Sa Bible study nga po namin ng pamilya Baltasar at Gonzales, maganda po yung isang naitanong ni Brother Carlito. Sabi niya, paano po ako makapag-aakay? Paano po ako makapag-witness? By the way, please pray for them. Candidate na po sila for baptism. Ano po? So, napakalambot ng puso nila sa salita po ng Panginoon. Kaya nga para sa akin, kahit pagod, kahit magkaroon ng mga karamdaman, sulit po yan dahil sa lambot ng puso ng mga inaalagaan at tinuturuan. So, please do pray for them. Ang ganda po ng tanong niya Sa mga katulad namin, paano po? Paano kami? At sinagot ko sa kanya yon. Sinabi ko po sa kanya na sa totoo lang, sa usapang soul winning, tulong-tulong po tayo dyan, mga kapatid. Sama-sama po tayo dyan. Yung pong naghahasik at nagdidilig, pareho po natatanggap ng gantimpala sa Panginoon yan. Marahil ako po ang nagsasalita, pero kung kayo nakapag-invite, kasi kung di nyo in-invite, kahit magsalita ako na magsalita rito, wala rin po may accomplish. Pero dahil nag-join, ano po tayo, Join forces po tayo, sama-sama po tayo, nag-i-invite kayo, nangangaral po kami. So yun po ang po pwedeng maging dahilan para sila po'y mailapit, maabot sa Panginoon. Kaya ang mangyayari po, mga minamahal, so tayo po ay kapwa may gantimpala sa Panginoon. So sa Biblia po kasi, ang soul winning po, may reward po yan Ang tawag po dyan ng Bible, crown of rejoicing. Sinabi po ni Pablo yan. Kaya naman si Pablo po, ganadong-ganado po talaga at talagang very eager na makapag-win sapagkat ang pananaw ni Pablo, isa sa gantimpala na matatanggap niya ay yung putong ng kagalakan, crown of rejoicing. Nakalagay po yan sa 1 Thessalonians 2:19 and 20. 1 Thessalonians chapter 2, 19 and 20, "For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy." You see? Kaya mga kapatid, isipin nyo, nasa bahay lang po kayo dahil nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Pero ikaw ay nagkakaroon at nakakaipon ng crown of rejoicing dahil sa ginagawa mong paglalapit ng kaluluwa sa Panginoon. Diba? Si Sister Lina po,
kung makikita nyo po, madaming pangalan. Yan, sila Sister Pia, di ba? Maraming pangalan. Ako po, hindi po ako magaling talaga sa ganyan. Nagtataka po ako noon, kahit nung cellphone pa ang ginagamit ko, sabi ko, ba't ang daming pangalan na nakalagay dito? Yung pala, mga tinatag po pala yan. Ayan, katulad niyan. Meron pong mga nagtatag sa atin ngayon ng napakaraming mga kaibigan, di po ba? Well, di ba, hindi nyo masabi eh. Marahil po, sa ginagawa nyo pong yan, yung iba, hindi papansinin yan, pero siguro naman po, may mga papansin din. Diba? Kumbaga sa klase ng puso, may 4 na klase ng puso, at sa 4 na klase ng puso, meron pong good ground po dyan. So kaya sige lang, tag lang po tayo ng tag, mga minamahal. Sige lang, makulitan po sila sa atin. Let us share the word of God. Nung nasa kalagayang unbeliever nga tayo bisyo, masama, nangihikayat tayo Diba? Sa mga bisyo natin, ayaw nating tayo lang, nandadamay pa tayo ng iba. Dati, ikaw lang ang lasinggero, nakapagdamay ka ng lasinggero. Ngayon nasa Panginoon ka na, ngayon ka dapat manghikayat, ngayon ka dapat talaga mag-encourage, ngayon ka dapat mag-invite, ngayon ka dapat mag-impluensya because walang masama sa impluensyang ito. Napakaganda ng impluensya, di po ba? Kaya nga napaka-inam na ang bawat Kristiyano po makita ang halaga ng soul winning. May gantimpala po yan sa Panginoon. Okay? So, pangatlo po, na gusto kong bigyang pansin po natin, sa conversation din po nila ng Panginoon, okay? It is about, the message about worshiping the Lord. Diba? Ang pag-uusapan naman natin dito, yung scriptural worship. Kita nyo John chapter 4, ang daming message po nito, mga minamahal. So, this is about worshiping the Lord God. Ano po? Ang ating Panginoon. Tingnan nyo po ang sabi po nung binabasa ko sa inyo kanina doon sa John chapter 4. Ayan. Sa verse number 20, ayan, 20 na nahagip ko na kanina to Our fathers worship in this mountain and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Okay? So kasi yun po yung place of worship sa kanila. Verse number 21, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. You worship, you know not what. Okay? We know what we worship, for salvation is of the Jews. Pakinggan niyo po ito. And I hope na magiging open-minded po tayo kasi Biblia po ito Di po ba? So Biblia po ito. Ang intention po natin is to tell the truth, to share the word. Ang sabi ng verse 23, But the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Pagka po tinignan nyo sa Bible nyo, ito po, mga kapatid, yes, the Bible is the Word of God. Pero ito po'y parang kwento na kung saan makikita nyo po, kaya may mga red letter edition po na tinatawag. Sa red letter edition, ang ibig sabihin po doon, yung very word of Jesus Christ nakasulat po in red. Okay? At dito po, si Jesus Christ mismo nagsabi sa Samaritan woman, sila kasi magkausap Sabi po niya doon sa babae, kaya ito po'y tinalakay niya kasi mahalaga po yung message ng worship. Ang sabi po, verse 23 again, darating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na magsisisamba sa Kanya. Sa verse 24, God is a Spirit, ang Diyos ay Espiritu, at ang sino mang sa Kanya ay magsisisamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So, I would like you to understand the scriptural worship. Diba? This is about service. Kasi ang tawag natin sa worship natin, service. Worship service, di po ba? Na ang isang Kristiyano po, ang kalooban ng Diyos ay magkaroon ng tinatawag na pagsamba. Kaya kahit po pinagbabawalan tayo sa physical gathering, hindi po natin tinigil ang worship. Hindi natin tinigil ang service. Kaya nga nililiwanag natin sa lahat. Maaring physically, hindi tayo nakapag-gather katulad po ng dati, but never na hindi tayo nag-worship. Kasi nag-worship tayo. Sumasamba po tayo. Amen? So kaya dapat pahalagahan po natin ang worship. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya,
Hindi maganda na mananampalataya ka, hindi ka sumasamba. Now, let me, again, point out to you, dito po sa verse number 23, na meron daw po, darating daw po ang panahon, at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos, ang Ama, sa Espiritu at katotohanan. So this is about worshiping the Lord our God. Diba? Worshiping the Lord. Ito po yung sinesentro po natin ngayon dito. Diba? Kasi minsan may mga nagtatanong bakit kayo sa worship nyo? Wala kayong yung mga larawan, wala kayong... Kasi po, ang tunay na pagsamba raw po ay pagsamba sa Espiritu at katotohanan. So, ang tunay na pagsamba po, Espiritu at katotohanan. Napakahalaga po na ito po ay ating mabigyang pansin. Diba? Kasi, meron pong true worshiper Ngayon, Biblia po ang nagsabi, ang mga true worshiper daw po, sila po ay sumasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga, di ba, maganda sana na kapag may gagawin tayo para sa Diyos, gawin natin ayon sa itinuturo niya sa kanyang salita. Kagabi po, si Preacher Jed Mark Cerilla, okay? Yung isa po sa gwapong preacher ng Living Water. Isa pa lang po yan sa mga gwapong preacher ng Living Water. Okay? So, alam nyo po, na-share po niya sa atin yung storya po ni Cain at saka po ni Abel. Doon pa lang po, gusto kong makita nyo na sa kanilang pag-aalay, sa kanilang paghahandog, makikita nyo po na may tinanggap at may hindi tinanggap. Di po ba? Ang sabi po ng Bible, yung offering daw po ni Abel at si Abel, tinanggap ng Panginoon. Diba? So, pero, yun daw pong offer ni Cain ay tinanggihan ng Panginoon maging si Cain. So, dito pa lang, sa unang bahagi pa lang ng Bible, Genesis po yan Diba? Sa chapter 4, di ipinanganak si Cain. Diba? Ipinanganak si Abel. Si Cain po, tiller of the ground. Ito pong si Abel, diba? Pastol ng tupa. Di po ba? So, mga kapatid, makikita nyo po na nung sila po, ayon sa paglalahat ng salita ng Diyos, nung sila po'y mag-aalay na, ang ginawa po nitong si Abel, inoper po niya, si Cain. Ang inoper po niya, yung bunga ng kanyang mga pananim. At siguro, pinili pa niya yung magaganda roon, di po ba? Tapos, ito naman pong si Abel, di ba, ini-offer po niya yung pursling of his flock. Okay, ngayon po, pagka tiningnan nyo, bakit kaya tinanggihan ng Diyos? Diba? Dapat seryosohin po ninyo ito, bigyan nyo po ng pansin ito. Kasi for me, kung talagang Kristiyano tayo, importante dapat sa atin yung pagtanggap at pagtanggi ng Diyos. Di po ba? Well, siguro po maganda maintindihan nyo na yung pattern na ipinakikita po sa Bible, pagdating sa pag-o-offer, wag mong ipangahas yung gusto mo. Wag mong ipangahas yung sa paraan mo. Dapat sa paraan ng Diyos. Di po ba? Kahit na pinakamainam pa sa paningin mo yan, kung hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Wala po akong nakikitang rason para i-reject po ng Panginoon yung offer ni Cain, liban sa hindi po yon ang nais ng Panginoon. So kasi nga po, dapat yung blood sacrifice, di po ba? Yung masasabi po natin na talagang ayon sa inaasahan. Ang Panginoon nga po, maliwanag na itinuturo po sa atin yan sa kanyang salita, kahit sa kanyang bayan. So, kaya mga kapatid, tandaan nyo po, kahit maganda, kapag hindi ayon sa paraan ng Diyos, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi tatanggapin. Okay? Halimbawa po, yung lagi nating sinasabi, pagka magsisimula yung worship natin. Diba? Lagi natin kino-quote Romans chapter 12, verses 1 and 2. Actually, yung verse 1 po, ang sentro po natin. Sa Romans chapter 12, verse 1, ang sabi po, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, anong sabi? Acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, you see, napakahalaga ng katanggap-tanggap na pagsamba. At para po tayo ay maging katanggap-tanggap sa ating pagsamba, let us worship God in spirit and in truth.
Di ba ba? Sambahin po natin siya sa espiritu at katotohanan. May mga sumasamba po wala naman talaga sa puso. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa mga self-righteous, yung mga relihiyosong tao, ang sabi ng Panginoon sa kanila, this nation, these people praise me with their lips. Pinupuri nila ako sa bibig nila, but their heart is far from me. So kaya sa worship, dapat buong pagkatao mo. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, the message about the water of life, salvation po yan, about our Savior. Sa pangalawa po, yung pong witnessing and winning the lost. Diba? Soul winning po yan. Pangatlo po, worshiping the Lord our God. Ito po yung scriptural worship, worshiping Him in spirit and in truth. Di po ba? So, pang-apat po, mga kapatid, maganda pong makita rin natin yung patungkol po sa tinatawag po nating waking up laborers. This is about waking up laborers. Yung pong talagang kinuha niya yung atensyon ng mga disipulo, ng kanyang mga manggagawa. Di ba? Kasi ang nangyari po, lumapit po yung mga disipulo. At ang sabi ng mga disipulo, para po mas ma-appreciate nyo, 31, verse 31. Okay, John chapter 4, verse 31. In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat. But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Ano idinugtong po niya? Huwag niyong sabihin na 4 na buwan pa. Diba? Say not ye that there are yet 4 months and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Makikita niyo po na ito po yung panggising ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Diba? Ito po ay wake-up call, mga kapatid. So kaya sabi ko, message about waking up laborers. Baka ho nalilibang na po tayo. Baka po mamaya masyado na po tayong particular sa mga activities po natin. Baka nakakalimutan po natin, the harvest really is plenteous but the laborers are few. Kaya nga napakaganda po na tayo. This is about sending missionaries. Hindi po ba? Supporting missions. Yan po ang pinag-uusapan dito. Lift up your eyes and look on the fields. Mamaya kain ka ng kain ng masarap. Nakakalimutan mo yung suporta mo sa misyon. Di ba? So the more na kailangan po nating maging supportive sa misyon, the more na tayo po dapat mag-double time, mga minamahal. Huwag nating sabihin, ganito kasi yung sitwasyon natin, ang hirap ng sitwasyon. Gumising ka. Itong sitwasyon na ito ay magandang pagkakataon. Ang dami nang po pwedeng anihin. Ang dami nang po pwedeng ma-sharean. Ang dami po pwedeng maka-watch party. Ang dami po pwedeng ma-chat. Ang dami po pwedeng ma-invite. Di po ba? So ito po ang dapat naiintindihan natin. Lift up your eyes. Look on the fields. Wake up. Di ba? Wake up. Baka ho tayo mga kapatid, masyado na pong libang sa napakaraming bagay. Hindi naman po masama na tayo po ay manood ng TV. Hindi naman po masama na tayo po ay mag-internet. Hindi naman masama na tayo po ay mag-FB. Hindi po masama yan. Pero sana po mga kapatid, gamitin nating pagkakataon po ito. Gising po tayo. Mga kapatid, panahon na sa lahat ng nagiging kaganapan sa mundo. Panahon na po ito. Ito po'y mga palatandaan ng ipinakikita po sa atin na talagang malapit na mga minamahal. So ang dami pong aanihin, kakaunti po ang manggagawa. Kaya wag nating sasabihin, may panahon pa naman. Okay? Ito nga ang sabi ng Panginoon sa kanila, say not yet, there are yet 4 months and then cometh harvest. Kasi sila po talaga, di ba? Alam po nila kada 4 na buwan po bago po ang pag-ani. But Jesus Christ is actually telling them about yung pong ikaliligtas ng mga mahalagang kaluluwa. So this is about sending missionaries. This is about supporting the mission. Ito po ang pinag-uusapan dito mga kapatid. So kaya sa atin po bilang mga Kristiyano,
Naalala ko po, meron pong awitin eh. 'Di ba? Yung sinasabi po, yung there is peace and contentment in my Father's house today. Lots of food at the table, and no one is to turn away. There's singing and laughter as the hour pass by, but a hush comes the singing, and the father sadly cry. My house is full, but my field is empty. Who will go and work for me today? It seems that my children all want to stay around the table, and no one wants to work in my field. Di po ba? Minsan tayo po, enjoy tayo. Nasa church tayo, nasa mga activities tayo, but how about the field? Pagdating ng home Bible study, sino lang po ang willing sumama? Children's outreach, sino po ang willing sumama? Yung pong pag-start ng mga mission work, sino po ang gustong sumama? Yung pong paghayo para sa door knocking and house-to-house visitation, sino po ang gustong sumama? Ang dami po, sobrang nag-enjoy tayo. Na tayo po'y nasa mga activity natin sa church, pero nakakalimutan po natin na kailangang abutin ang mga nawawalang kaluluwa. Diba? Mga kapatid, ang inyong lingkod, sa totoo lang, kung masyado po ako magiging partikular sa mga kung ano-ano na pong nararamdaman ko. Alam ko na iba kaysa sa sitwasyon ko po dati. Sa katawan ko po dati at sa katawan ko ngayon, alam ko, may mga napipil na po ako. Pero mga kapatid, kaysa problemahin ko po yan. Kasi medyo, whether may napipil ka, wala kang napipil, may hangganan ng buhay natin sa lupa, ang importante po, abutan tayo sa kalagayan that we are very busy doing the Father's business at tayo po ay talagang medyo, masasabi natin conscious para sa ikaliligtas ng mga mahalagang kaluluwa. Kaya nga, andyan po ang ABC, di po ba? Na talagang ini-encourage ang mga churches. Tayo po ang mga missionaries na kinukuha natin para sa suportahan na pupunta po sa foreign land. Ito po yung mga galing po sa ABC. Why? Because we believe sa kanilang advocacy. We believe sa setup na yan, na yung mga missionaries na yan, hahayo po yan. Ang sabi po kasi ng Biblia, lift up your eyes and look on the fields. Ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo ang daming aanihin. Nagigising ba tayo sa katotohanan na yan? O hanggang ngayon, pikit mata pa rin po tayo. Hanggang ngayon, tulog pa rin po tayo. Hanggang ngayon, libang na libang tayo sa maraming bagay. Hanggang ngayon, masyado po tayong partikular sa mga kung ano-ano pong mga masasabi natin gawaing pang sarili. Ngayong pagkakataong ito, the more na dapat maisip natin, Kristiyano, huwag kang tutulog-tulog. Now is the time. It is high time for us to win the lost at any cost, mga kapatid. To spread the message of salvation. That is why ito po ang ating pong ginagawa para sa Panginoon. Diba? Ito po ang mensahe ng John chapter 4. Lift up your eyes and look on the fields. Ang sabi po, dami-daming aanihin pero kakaunti ang manggagawa. Bakit kakaunti ang manggagawa? Kasi kakaunti ang willing. Yung iba nga po matuto na lang dito sa ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos para pagka meron kang gustong sharean, may maisishare ka kasi may napapakinggan ka. Minsan po, naiinip tayo sa ganito, samantalang sa mga bagay na lilipas at wala namang kwenta kung magbigay po tayo ng panahon. Sobra-sobra. Di po ba? Pagka nagtrabaho tayo, sobra-sobra. Pero kamusta po? Ang dami pong namamatay. Ang dami pong masasabi po natin na talagang sa panahong ito, nagiging masasabi po nating magaan ang dating ng kamatayan. Pakabilis po sa marami. So mga kapatid, sana po sa naging pag-e-explore po natin, messages we can explore in John chapter 4. Actually po sa huli, makikita nyo rin po the wonders of the Lord. Diba? Yung kagilagilalas at kamangha-mangha na gawa ng Panginoon. So ito po yung pagpapagaling niya doon sa may karamdaman. Pero gusto ko po kasi i-highlight po sa inyo
na sa panahong ito, gising po tayo. Hindi po ito panahon na nakakulong ka lang sa bahay, na wala kang gagawin para sa Diyos, na wala kang gagawin para sa ikaliligtas ng iba. Kaya nga ginamit ko na pong encouragement sa inyo eh. Diba? Si Sister Joy po eh. Kung makikita nyo po eh, nag-imbita lang po, yung naimbitahan po niya. Hindi naman siya mismo ang nakapag-witness, inimbitahan po niya, makinig ka rito, manood ka rito. O ngayon po, yung naimbitahan niya, hindi lang naligtas, hindi lang nanampalataya sa Panginoon. Talagang very eager pa na mag-imbita, kaya nakapag-akay din po ng kaluluwa. O sa panahon ito ng pandemic, more than 1 year na po tayo. Nasa 1 taon at kalahati na po tayo halos. Ilan ang nayaya mo? Ilan ang na-encourage mo? Ilan ang nailapit mo sa Panginoon? Di po ba? Samantalang ang dami mong nakaka-chat. Di ba? Ang dami mong oras na nagugol, na nakababad ka dyan sa iyong gadget, di ba? So, useless kapag ka po walang pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya sa mga mahal po nating nakikinig ngayon, sa totoo lang po, hindi naman po ako obligadong gawin ito. Ang ibig ko po sabihin, hindi obligado, sapagkat hindi lang naman po ako talaga ang mangangaral ng Panginoon. Pero mga kapatid, because of my passion for the lost, because I really want to obey God's Great Commission, makikita nyo po na talagang masaya po akong ginagawa ito. Pero may sakripisyo po dito. May sakripisyo po. Sapagkat hindi naman po pwedeng haharap na lang sa inyo at magsasalita ng kung ano-ano. Diba? And to tell you honestly, talagang isa yun sa struggle ko. Isa yun sa battle ko po. May mga nararamdaman na po ako physically. Pero mga kapatid, ang commitment ko po sa Panginoon, gusto ko pong gamitin niya sa ikaliligtas ng mahalagang kaluluwa. Alam niyo po, sa mga pagkukulang natin sa Panginoon, sana naman po, sa pamagitan nitong gawaing ganito, atin pong mabigyang pansin. Diba? Na talagang ang tibok ng puso ng Diyos, kaligtasan ng kaluluwa. So the main thing is the salvation of the lost. So kaya ngayong gabi, I hope and I pray. Siguro maganda, bago lang po natin tapusin, kasi yung wonders of the Lord, the message is about the wonders of the Lord. Yung kagilagilalas at ang kapangyarihan ng Panginoon, kasi nagpagaling po siya dito eh. Opo. So kaya kung kayo po may mga sakit, gusto kong sabihin sa inyo, hindi ko po kayo kailangang ilay hands, hindi ko po kailangang ipapanalangin po natin yan sa Panginoon sapagkat ang Diyos po ay mahimalang Diyos. Magtiwala ka at manampalataya kang lubusan sa Kanya, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Sa kalooban ng Diyos, kaya Kanyang pagalingin. Hindi matatawaran ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng ating Panginoon. So mga kapatid, ngayong gabing ito, nakita natin messages we can explore in John chapter 4. The message about the water of life. The message about witnessing and winning the lost. The message about worshiping the Lord. And the message about waking up laborers. Yan po ang ating binigyang pansin dito po sa John chapter 4 at nawa na bless po tayo sa mensahe. Kung ngayong gabi hindi ka pa saved, kailangan mo ng tubig ng buhay. Kailangan mong manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas. At kung totoo naman na ikaw ay naligtas, kahit bago ka pa, ang kalooban ng Diyos, mag-witness ka, mag-win ka ng nawawala, maglapit tayo at mag-akay tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Sa usapang worship, pinakita po sa atin that the true worshipers, they are worshiping God in spirit and in truth. At sa ating pong makikitang panggising ng Panginoon, mga Kristiyano, hindi lang po pang misyonero at pastor ito, lahat ng Kristiyano, gising po tayo sapagkat napakarami po ng aanihin. I hope na tayo po'y muling napagpala ngayong gabi ito sa ating pong mensahe. Let us pray. Our gracious loving God, thank you so much for your guidance. Thank you for this message. I pray, O Father, that you will continue to work in the hearts of the people. May we realize the importance of the lost in your heart, O God. May you use us and may you continue to work in our lives, O God. Gawin mo kaming epektibo sa paglalapit ng kaluluwa. Salamat po sa pribilehyo na ibinigay mo sa iyong lingkod na sa pamagitan po ng feasting na ito, marami po ang aming maakay,
marami po ang aming maabot. Nagpapasalamat din po ako sa mga totoong naligtas na willing po na sumunod sa iyo sa tubig ng bautismo. Kaya akin pong ipinapanalangin na ang Baltasar family, dakilang Diyos, sa kanilang heart's desire, ganun din po sila Jamel, na gusto po nila na magpabaptize, sila Joy, dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na magbigay kalaguan sa kanila, tatag at lakas upang makayanan po nila ang gawa ng kaaway. Thank you so much, Heavenly Father, and we praise you for everything. May you continue to bless this ministry, O Lord, even your servant, O God. Thank you so much for all of these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po, muli po, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong pakikisama dito po sa ating pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Ingat po kayo. God bless everyone. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I